Hello guys, good evening. Kumusta po kayo? Ayan guys, to be continued po ang aking paglalakad. Thank God. Malapit na ako makauwi guys. Nasa Luigi Pizza na ako guys. Thank God. Malapit na ako. Malapit na ako sa bahay guys. Ayan guys, sobrang lamig talaga. Nasalim sa sabi ko. Sobrang lamig. At sobrang gutom na ako guys. The whole day hindi ako kumain ngayon guys. Thank you guys. Thank you po sa mga sponsor ko sa pagkain kanina. Hindi ko na kayo sisinuhin guys. Sobrang lamig ngayon. At least I experienced this guys. Na-experience ko yung maglakad ng matagal. At I am very thankful and grateful that God is always guiding me kahit doon sa pinakamahirap na sitwasyon. Alam nyo guys, isang bagay lang, maging thankful tayo sa kung ano man yung nare-receive natin, lalo na po yung mga nandito na sa Canada or sa ibang bansa man. We are so thankful kasi maraming tao sa mundo na kinakaya nila yung hirap, kinakaya nilang tiisin lahat, especially dun sa mga naglalakad galing ng work, maglalakad pa sila ng napakatagal na oras para lang makarating sa bus station, sa sakayan, or may taong sumundo or maghatid sa kanila. Napakaswerte natin kung meron tayo sasakyan, meron tayong anumang bagay na meron sa atin ngayon guys. Take note, this is a good source of wisdom. Napaka palad natin kasi may mga sasakyan tayo, nasa atin lahat, di ba? Hindi na natin kailangan maglakad para maghintay ng matagal, lalo na sa mga malamig na lugar kaya ng Canada. We're so thankful for this, na masasabi mo na kahit pala ganito yung sitwasyon mo, nasa pinakamahirap na sitwasyon ka na, may mas higit pa na mas mahirap yung sitwasyon. Alam nyo guys, yung maraming tao sa atin na pinakaya, tinitiis lahat para sa pamilya. Totoo yun guys. Maglalakad, minsan di kakain. Napakaraming sakripisyo ng mga OFW. Lalo na po yung mga nag-uumpisa pa lamang. Napakahirap ng sitwasyon ng tao. Actually, lalo na yung mga nag-uumpisa pa lamang. Talagang mahirap sa una. Pero kailangan maging buo yung loob mo, maging buo yung isip mo. Kasi doon sa mga nakakaranas ng hirap ng mga ganong sitwasyon, yung disiplina sa sarili nila, dahil na-experience sila yung ganoon. Sa bagay, kanya-kanya tayo ng experience sa buhay. Mas kinakaya nila yung hamon ng buhay. Lalo na kapag nalagpasan ng tao yung mga pagsubok sa kanila, unti-unti gumagaan ang buhay, nagkatrabaho, nagkasasakyan, nagkabahay, gumaan yung buhay. Dahil doon sa pagsisikap, doon sa pinaka-disiplina na in-apply niya sa sarili niya. Pero ang pinaka the best sa lahat, sa antas ng buhay ng tao, yung pinaka the best na nangyari sa buhay ng tao, walang iba
kundi yung paghahari ng Diyos sa buhay niya. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang pagsubok eh. May kanya-kanyang ah, ah, proseso para maging ganap tayo, maging better person tayo. And we're so thankful for this opportunity that God put us on this kind of situation, or kahit anong mga sitwasyon pa, meron tayo. Be thankful, and we're so blessed na namnamin natin sa buhay natin na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ni minsan, lagi natin isipin na kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At ang mabuting paraan ay itinuro niya sa atin. Kaya nasa sa atin na lang kung paano natin umpisahan, paano natin gagawin. Kaya we are so thankful na ang Diyos po, ginagabayan niya tayo. At ang pinakamabuting tagumpay, kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Kapatid na minamahal, lumaban ka lamang sa hamon ng buhay. Alam ko, kung nakaya namin, kung nakaya ng iba, makakaya mo ring lagpasan ang mga pagsubok. Lumaban lang, kapit lang, sapagkat kasama mo ang Diyos. Tingnan niyo guys, nasa bahay na ako guys. Thank God for this another day, another adventure of life, and another lesson of life. God bless and thank you guys.